Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Duterte sa napakatinding korupsyon sa DPWH versus ngayong kasalukuyang administrasyon itong si Marcos Jr. Pakinggan nyo mga kababayan kung paano i-emphasize na dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung paano niya kinakalampag yung ahensya na yan, kung gaano katindi ang korupsyon dyan sa dyan sa ahensya ng pamahalaan na yan. Kahit na siya na nga presidente, sinasabi niya marami talagang korupsyon dyan sa DPWH. Pakinggan nyo mga tirada nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito. Alam ko naman, makakaramihan sa ating mga kasama dito sobrang miss na ho itong si Tatay Dig. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin to. DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan lahat. Road right of way. Grabe ang corruption dyan. Grabe, no? Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. DPWH. Tayo hindi ho natin Hindi naman ho tayo kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada. Ang magaling lang sa kanila si Marcos Jr. Walang korupsyon sa administrasyon na to, lalo na dyan sa mga taga-Malacanang. Tayo dito, maging yung ating sinusundan na presidente, itong si Tatay Digong, maging siya mismo, sinabi niya, merong korupsyon sa DPWH. Kaya, noong mga panahon na yun, talagang kitang-kita ho natin kung paano inayos ni Tatay Digong ang pag-handle ng pondo dyan sa DPWH. Kasi talagang napakatalamak ng korupsyon dyan. Sa tingin niyo ho ba, yung dalawang kumag dyan sa Bulacan 1st District Engineering Office, ngayon lang ho sila gumagawa ng kabalbalan? Hindi ho. Matagal na hong gumagawa ng kabalbalan yung dalawang unggoy na yun. Ngayon lang sila nahuli kasi masyado na ho silang naging garapal. Nung panahon ni Tatay Digong, kahit papaano, yung gripo, ika nga hindi ganoon kalaki ang butas. Yung tipong nahigpitan ba kahit papaano, meron pa rin tumatagas ng pakonti-konti. Kasi yung mga infrastructure project, talagang nakikita at nararamdaman ng ating mga kababayan. At pagka sinabi, ang particular na proyekto, ganyan ang kalalabasan yan, ganun ho talaga ang nangyayari dyan. Ngayon hindi Naka-declare sa COA, naka-declare sa dokumento ng DPWH, tapos ang proyekto. Pero pagka chinek, ni isang pako, ni isang simento, wala ho silang nilagay. Yaan ho ang naging mitya kung bakit napag-usapan ho itong itong issue ng flood control na to. Pero hindi lang naman ho ngayon yan. Hindi ho natin sinasabi, panahon ni Tatay Digong walang korupsyon. Merong korupsyon. Pero ang dito, anticipated ni Tatay Digong. Pagka linagyan nyo ng ganyang kalaking pondo yung DPWH yan, sigurado ako. Maraming makukurako dyan. Pagpasok ko nitong si Marcos Jr. 2023, anak ng tokwa, hindi lang ho naging doble, triple, quadruple, 10,000 times ang ilinaki ng mga buwisit na flood control na yan. Paano ba naman ho hindi ganun hindi lang ho 2 times, 3 times, 5 times, 10 times yung ilinaki. Ginawa yung flood control nung 2018, panahon ni Tatay Digong, diyan sa diyan sa Arayat. Yan dyan sa Arayat, Pampanga. Nakalimutan ko yung yung ginawa nilang flood control diyan, di ba? Yung sa Arayat, Pampanga, magkano? Yung project price niya noong unang ginawa siya, binil siya. 20 million.
ginawa ho ng kontraktor. Meron hong warranty na 1 year yun. After 1 year, nasira. Merong warranty pero naglabas ho ang administrasyon ni Marcos Jr. ng 91 million para sa repair. Under warranty pero nagbayad ho tayo ng 91 million. Kanino napunta yung 91 million kung under warranty pala sa kontraktor? Di ba yun ho yung mga dapat pag-usapan dyan sa Senado? Ito na ho, kay Noji Boy na tayo. Noji Boy, ito malupit ho ito, malupit. Game! Pahiram mo ang lisensya mo. Bakit kung? Basta gagawa tayong project. Oh. Oh. Yan, ganyan na ganyan. Pambira ho. Next. Ano? Oh! 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 Game. Kung! Oh. Paano na daw? Ginigisa na tayo sa Senado! Bahala ka dyan! Basta ako! Bachi na ako! May ugot eh. May ugot tong si ano eh. Etong si Noji Boy eh. Diyan sa ano na yan. Diyan sa mga taga House of Representatives, sa mga congressman dyan. Meron ho siyang hugot. Yan mga yan eh. Kahit hindi pa sabihin ni Noji Boy, kargado yan. Noji, ano ko naman eh. Mag-follow kayo kay Noji Boy. Malupit yan. Idol natin yan. Panoorin ho natin. Kita nyo yan? Ayos, di ba? Gibayin nyo yan. Ayusin natin. Mambira ng classic content. Nagtagal naman ang ating quick fix sa ating flood control. Epoxy yan, pare! Bumili ka ng may tibaan, baka sakaling dumikit pa yan. Ang ganda naman ng magkaka-epoxy nyo dito, kumpadre. Pwede pa to. Hindi, teka. Bibigyan natin ng pondo yan. 1 bilyon! Ha! Epoxy yung buyan! Nagtagal naman Matindi ho itong si ang Noji Boy. ating quick fix sa ating flood control. Epoxy yan, pare! Ano mga kababayan ha? Siguro nakita ni Noji Boy ito dahil napag-uusapan yung mga flood control. Nakita nila itong particular na bahagi na to ng sapa. Yung ginawa nilang remedyo, ilinagyan ng epoxy. Para saan yung epoxy? Tama nga naman, ba't in epoxy? Pagdidikitin yung mga nabasag na bahagi ng flood control, ang sabihin nyo, palsipikado, may problema. Hindi sumunod sa specs yung mga gumawa ng flood control na yan. Ito na ho mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Sir Ben Tulfo. Sir Ben ha, mega love shoutout sa'yo. Mega love shoutout. Palakpakan mo muna. Punta ko kayo dyan sa official YouTube channel. Gusto ko lang maibahagi ito sa ating mga kababayan para mas maraming makapanood sa napag-usapan nitong si Sir Bitag at nitong si Sir Toby Chanco dito sa dito sa video niya na to. But ano kaya, Sir Bitag, gawa kaya ho tayo ng party list, Bitag party list. Diba? Ang advocacy natin, inuhuli natin yung mga ini-expose natin yung mga kurakot sa pamahalaan, di ba? Bitag party list. Di ba? Panoorin na natin. Ito. Okay. Manuel Bonoan na may systems breakdown. Sistema sa loob ng departamento dahil dito sa mga ghost project na naungkat. Okay? Medyo malilista ng konti. Sa inyong pananaw, paninindigan, Congressman Toby, naniniwala ba kayo na whether di sinasabi natin corruption infected ng DPWH dahil sa mga political patron na mga kasama natin sa Kongreso? Okay, ganito yan. Tignan natin yung chain, di ba? Okay. Wala naman mako-corrupt yung DPWH kung hindi naman pinondohan. Exactly. Di ba? Kung wala naman pera na linaan doon, Yes. ano i-corrupt nila? Di ba? So, ang sinasabi ko, baka maging makulit ako, babalik tayo ng babalik kung sino yung proponent. Bakit nagkaroon ng pondo dito sa lugar na ito? Kasi di ba, hindi naman masama yung per se, hindi naman masama yung flood control project. Okay? Correct. Ang masama is yung corruption doon Yes. sa flood control project. Right. Kasi kahit sabihin natin, kung kaya natin gawin, bawal lahat ng flood control projects. Sabihin natin, this year wala ng flood control projects kahit saan sa buong Pilipinas. Kung may pagkakakitaan, hahanap lang sila ulit ng ibang pagkakakitaan. Hindi, bawal yung flood control. May pagkakakitaan.
Correct. Tama ho yan si Congressman Toby Chanco. Hindi ibig sabihin na wala na yung flood control. Hindi na makakapagnakaw yung mga ika nga malilibog sa pera dyan, ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Di ho tayo naniniwala dyan. Kahit na anong gawin ho natin dyan, gagawa ng paraan yung mga magnanakaw na yan para mahuthut nila ang pera ng sambayanan. Kaya pagka hindi ho natin ginawang parusang bitay, ang kaparusahan diyan sa ano na yan, diyan sa kasalanan na yan, wala akong magtitinuho diyan mga kababayan. Pagka hindi ko tayo nakapag-sample ng isang galing sa prominenteng pamilya tapos o ma-impluwensyang politiko tapos ginurgur natin, binitay natin dahil nagnakaw siya ng pera sa kaban ng sambayanan. Doon pa lang sa tingin ko wala nang mga ahas na pumasok sa pamahalaan noon kung pakay lang nila magnakaw, 'di ba? Kasi magugurgur kami diyan, baka 'di ba? Pero ngayon hindi Yung mga whistleblower ang ika nga napagbubunto na ng galit dito. Kagaya nitong si Janet Lim Napoles, nasaan yung mga mahigit 70 na congressman na, at senador na sinutsu niya nung mga panahon na yun. Nasaan na? Siya lang hong nakakulong. Kaya ng mga panahon na to, napapaisip tayo dito kay, anong pangalan to? Kay Sara Diskaya. O, baka pagka nagtsutsu yan, bandang huli siya lang humakulong. Di ba? O lahat ng sinutsu niya, congressman pa rin. Andito, malaki pagkakakitaan. Hahanapan lang nila ulit ng ibang proyekto yon, di ba? Kaya importante yung transparency. Pero magtataka ka, bakit may mga congressman, sila ang proponent, hindi nila dinadala yung proyekto doon sa distrito nila. So, dadali nila doon sa ibang distrito. So, nakakapagtaka, di ba? Bakit ayaw makinabang yung mga constituents mo? So, yun yung sinasabi nila na may parking. May number one. Number two, bakit may ilan, hindi naman lahat, no? May ilang party list na napakalaki ng infrastructure na sila ang proponent. Wala naman silang distrito. Tama. At bakit kailangan dumaan ng isang district congressman sa ilang mga party list para lang magkaroon yung ng dagdag na proyekto yung distrito nila? Pwede naman silang dumirekta doon sa DPWH para malagyan yung distrito nila. So, ibig sabihin, ikaw congressman ng distrito, hindi ka makuha ng dagdag na proyekto para sa iyong distrito, pero pag dinaan mo sa party list at doon ka nakiusap, mapupondohan yung distrito mo. Parang Kaya nakikita ko na yung logic na lagi mong hinahanap yung proponent. Ang pag-proponent na yun, sinasabi mo, of course, nanggagaling ulit sa congressman yun. Yes, okay, yes, so yes. ngayon, kaya doon sa very strict ka doon kasi sa makikita proponent. mo, yung makikita mong maniniwala ka na ito mukhang walang kalokohan. Kasi pareho yung proponent, pareho yung distrito. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, humingi siya para madala talaga doon sa distrito niya. Okay, sige. Naniniwala ba kayo, Congressman Toby, na kapag pinatigil ang sistema ng pagre-rekomenda o i-proponent yung mga nagre-rekomenda, pagtatanim ng mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng sinasabing departamento, okay, ng pamahalaan, particular sa DPWH, hindi lang sa DPWH, matitigil kaya itong sistemang ito, ang katiwalian sa mga proyekto? Dapat naman sa lahat ng departamento, dapat hindi lang naman sa DPWH. Yes, tama. Dapat hindi naman tayo nag-recommend, Yes. diba? So, dapat naman talaga ganun. Okay. Kasi ang mga proponent din ay mga congressman din. Nalalaman nila. Kaya dito lumalabas yung sinasabi. Hindi, kasi ang pwedeng maging proponent talaga is congressman talaga. Yes, okay. So, congressman doon ang talaga. banggit mo kanina, yung parking, mga pinapark doon- yung sa ibang Kaya dito kay Congressman Panaligan, lagi siyang tinatanong, di ba kayo nang hingi? Hindi ba kayo nakiusap dyan sa mga flood control na yan? Ang palusot ko niya, hindi ko yan yan. Yung iba, nasumulat ako sa DPWH, tapos, parang ganun na rin kasi yun Di ba? Congressman, kala nga naman sabihin siya yun ni Secretary Manuel Bunuan, bakong hindi kasama yan sa budget namin. Hindi pwede yan. Hindi namin gagawin yan. Dinayari siya. Meron ka lang na napakiusapan dyan na congressman na kasapi ng Committee on Appropriation. Pahirapan nyo nga yung Bunuan na yan.
nakikiusap ako, ayaw bigyan ng flood control project yung distrito ko. Di ba? Ganun lang naman ho yun eh. Para magkaalaman na, ganito lang ako kasimple. Ilabas na ng small committee kung ano yung napag-usapan nila doon sa particular na ano na yun, na mga pagpupulong sa pagitan ni Zaldico, nitong si Stella Kimbo, diba? Sino pa? Manix Dilipe, yung mga kasapi, yan yung mga di umanong kasapi ng small committee na pangalan na nakakaladkad dyan sa small committee na yan. Yung committee secretary ng appropriation ng 19th Congress, lumabas kayong lahat, magkaalaman na, saan nyo pinagkukuhay, saan nyo pinag-i-slice, kasi marami hong magagalit dyan. Hindi, ano ho kasi yan eh, ika nga Pandora's box yan sa totoo lang. Halimbawa, nagkabistuhan dito, ito pa lang sa AFP, Armed Forces, ang dapat palang nakalaan na pondo dyan, 50 billion. O halimbawa lang hindi pa natin nakita yung small committee na yan. Nagkalitaw-litaw from 50 billion, ginawang 40 billion. Mga ano ho yun, Armed Forces yun. Siyempre, merong hinanaing yun, merong hugot yun. Hindi naman namin nanakaon yan, hindi naman namin kakainin yan. Yan ay gagamitin para mapaganda ang ating Armed Forces, di ba? Para yun sa mga mandirigma natin, tapos i-slice nyo. Yun ho ang iniiwasan nilang mangyari dito. Ika nga yung mga vital institution, agencies, government agencies na pinagtatapyasan nila ng budget, pag lumabas yung small committee report na yan, magkakayarian ho talaga mga kababayan. Sa totoo lang. At hindi ho nila pwede basta-basta i-edit yan. Kasi makikita yan. At yung kasi sa GAA, yun na yun eh. Yun na yun. Di ba? Ika nga nagkasangkot-sangkot na yan, nagkakadagdag bawas na. Kung ano na yung dumating sa Malacanang, ika nga yung tawagin nila enroll bill. Di ba? Yun na yun eh. Wala nang maraming cheche-bureche. Pero gusto nating makita paano umabot doon sa enroll bill na yun. Sinong nagdagdag bawas? Bakit naging ganito na lang? Halimbawa, yun sa Department of Education. Dapat yun ang merong pinakamalaking pondo. Bakit? Sino? Sino ang nagtapyas niyan? Sino ang napakatalinong taong gumawa niyan? O pagdating doon sa PhilHealth, sino ang napakatalinong tao na nagtanggal ng budget ng PhilHealth, di ba? O dapat meron yang pondo na ano yan, nasa batas yan. Hindi na kailangan ng lobbying diyan, nga automatic yan. Pagka gumawa ng batas, ang gumawa ng budget, hindi pwedeng mawala yung ano diyan, yung PhilHealth. Ngayon, sa tingin ko, hindi na nila pakikialaman yan kasi marami kong nakuryente diyan sa ginawa nila na yan. Pero tignan nyo, nakalusot lang sila. Walang nangyari. O sino nakaisip nung tatanggalan ng budget yung PhilHealth? Malamang sa malamang, taga-apro din yan. O anong nangyari dyan sa nakaisip na yan? Parang wala ho. Ang distrito na dapat sa distrito nila, kaya lang sa iba pinapark. Of course, may ibang motivation doon. Alis silang nakakaalam. Proponent sila dapat sa kanilang distrito, pero napupunta sa iba. Hindi, yung party list naman, wala naman siyang distrito. Yes, walang distrito. Kaya lang, para siyang Senate, para siyang senador. Okay, ibahin natin yung senador. Okay. Yung senador kasi, madami hihingin tulong sa kanya. For example, ito, maging practical tayo. Lahat ng mayor na hindi mapondohan ng congressman yung project, pupunta sila sa senador. Kasi pag lumabas yung HGAB, alam na ng congressman, alam ng mayor kung ano yung mga napondohan. Okay? So anong gagawin ng mayor at anong gagawin ng congressman doon sa hindi napondohan? Tatakbo ngayon sila doon sa senador. Tapos doon sila maghihingi, senador, hindi po napondohan. Baka naman pwede niyong lagyan to ng pondo. So doon tatakbo yung mga hindi napondohan sa House. Pero ang sa House, pareho kayong congressman. Yes. Bakit ka hihingi doon sa kapwa mo congressman na party list para mapondohan yung distrito mo? So yun ang kaibahan ng senador tsaka ng party list. Alam mo kung Toby, natututo yung tao sa mga sinasabi mo rito. Isang bagay, kapag medyo pinakinggan mo na igay, yung lohika na sinasabi mo, punong-puno, hit-take ng impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Ito naman, sinasabi ng media, hindi naman gagaling sa amin. Behind kami, public affairs kami, no? News media nagsasabi nito, ang pinakamayaman umano na USEC sa buong mundo. Dapat bang imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee itong USEC na sinasabi nila para tanungin kung sino ang nagtalaga sa kanya, sino ang kanyang patron, paano siya nakapasok sa DPWH, kasi doon nagkakaroon ng problema pag nasa loob na. And then,
Masasagutin muna kita ka may kasunod na tanong yan. Okay, dapat imbitahan yung, hindi lang yung DPWH contractor, yun madali mong alam kung sino, di ba? Yes. Kaya magiging makulit na naman ako, paano mo imbitahan yung proponent kung hindi lalabas yung report ng small committee? Yes, yes. So, lahat yan dapat. Ano ho talaga, walang free lunch itong si Zaldigo at itong si Stella Kimbo dito. Wala ko silang free lunch dito, yung tipong okay na, tapos na, yarin lamang 20th Congress na tayo, huwag nyo na ipaliwanag yung 19th. Kung ano yung mga kababuyang ginawa nyo dito sa most corrupt budget in the Philippine history. Kahit hindi nyo nagpaliwanag, ano na kayo, meron na kayong free lunch, okay lang, palalampas. Hindi, walang ganun. Walang ganun dito kay Congressman Toby Chanco. Congressman Toby, tanong ko lang, galit ka ba kay Mayor Benjamin Magalong? Kasi iba mong kasama dyan, nagagalit si kay Mayor Benjamin Magalong. Pero tingin ko naman dito kay Contobi, di naman siya galit kay Mayor Benjamin Magalong. Masaya pa nga ata siya sa ginagawa ni Mayor Benji. Kaya nagtatanong ako dun sa mga galit kay Mayor Benjamin Magalong, sa magkanong halaga? At proponent, DPWH, tsaka contractor. Pag-iimbestiga ho ng bitag. Marami daw sa loob ng DPWH demoralized or dismayado at diskontentado sa mga kanilang kinalalagyan. Ang dahilan ay pagtatanim daw ng ilang mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng DPWH. Ayon dito sa insider na bitag, ito yung mga key position na nire-recommenda at tinatanim ng mga kasamahang congressman na patron, tulad ng district engineer, assistant district engineer, department heads, section heads, project engineers at iba pa. Ano sa palagay mo pagdating dito sa parting to? Ikaw ba'y... Hindi, kaya sila nadismaya. Kasi, ang lalabas na may kasalanan sila. Di ba? Yes. Kung yung congressman, kung hindi natin mahanap kung sino yung proponent, mukhang walang kasalanan yung congressman. Kasi ang nagpabid is si DPWH. Okay. So, ang pagbibintangan mo is si DPWH tsaka si contractor. Contractor. Sana ho, no, sa bayan ng Pilipino, gumalaw na ho tayo, magising na ho tayo, sa kababuyang nangyayari dito sa gobyerno na to. Magsalita na ho tayo, ilabas na ho natin ang ating saloobin. Dahil harap-harapan na ho tayong binababoy nitong mga individual na kilalang malapit dito sa administrasyon na to. Magsalita na ho tayo. Hindi ako nangihigayat dito na kung ano pa man. Sinasabi natin, iparamdam ho natin sa gobyerno ang galit natin sa ginagawa nila sa ating pera, sa ating mga pera. Kayo ho, wag niyo sabihin wala kayong trabaho. Tayong lahat merong partisipasyon sa mga flood control projects na yan. Tandaan niyo ho yan mga kababayan. Tayo hong lahat, basta nakatira kayo sa Pilipinas, meron at meron kayong ambag dyan. Hindi natin pinag-uusapan dito, 10 piso, 2 piso, 10 sentimo, yung ambag mo dyan sa flood control line. Lahat ho tayo may partisipasyon dyan. Yung mga manggagawa, yung mga housewives, yung mga unemployed, lahat ho kayo meron dyan. Kahit yung mga sa ayaw sa gusto nyo, gagamit kayo ng serbisyo. Bibili kayo ng produkto. Sa pagbili, sa paggamit nyo, meron nung tax yan. At yung tax na yun, yun yung iniipon nila para nakawin itong mga congressman na to. Hindi kasama yan si Congressman Toby, mayaman na yan Diba? Yung mga kasama niya dyan sa House of Representatives, yun, mga magnanakaw talaga. Nagdudumilat ang pagiging magnanakaw ng mga yan. Hindi natin pinapangalanan kasi hindi na kailangan na ebidensya. Ang ini-aim ho natin dito, ma-educate ang ating mga kababayan. Ang ini-aim natin dito, mabuksan ang kaisipan ng ating mga kababayan na kahit na pangalanan pa natin yung mga politiko na wala nang mangyayari. Si Napoles ba, di niya pinangalanan. Pero hindi pa rin nagalit ang mga Pilipino dun sa DAP, PIDAP, pork barrel scam. Walang ano doon, walang galit. Oo, ginawa lang katatawanan ng mga Pilipino. Habang ganyan ho ang ating mentalidad, ibig sabihin, yan na ho talaga new normal. Ika nga nitong si Marcos Jr. Luloko-lokohin lang ho tayo ng administrasyon na to sa totoo lang. Well, iba talaga siyempre yung Ghost Project. Yes. Yung Ghost Project talagang yan, hindi pa pwedeng mangyari yan kung hindi kasabwat yung magmula doon sa inspektor ng DPWH. Kasi may accomplishment report yan So, ang daming pinagdaanan yan. Ibig sabihin, yung lahat ng pinagdaanan na yun, process. dapat imbestigahan. Okay. Di ba, iba yung overprice, iba yung
ghost project. Okay. Kung walang proyekto, ano yung inattach nyo mga photo doon sa accomplishment? So, falsification yan ng dokumento. Ngayon, doon sa mga overprice, titingnan natin kung sino yung nag-estimate, gumawa ng program of works, makikita natin doon. Okay. Parang lumalabas yung sinasabi ninyo rito, walang monitoring talaga doon sa mga projects na to. Parang sinong nakatalaga to monitor the development before, during, and after sa mga proyekto. Kasi kung merong before, during, and after, makikita yung progress siguro of, in as far as yung sinasabi natin flood control. Meron naman, kaya may sistema dyan, kaya lang, siyempre, alam mo yung mga tao, pag gustong gumawa ng kalokohan, kanya-kanyang hanap ng paraan kung paano lulusutan yung mga regulasyon, di ba? Okay. Ito, isi-share din namin sa iyo. Total, nandito naman, ano? Pero lahat na sinabi mo kanina, connected dito sa gusto namin, ano? Small committee report kasi malalaman. Yun ang gusto mo, accountability. Yes, accountability ng proponent. Yes. Kung ako proponent, bakit ako mahihiya kung para sa kabutihan ng mamamayan yun? Yes. Bakit ko itatago? Di ba? Yes. Bakit ko itatago? Hindi ba dapat mas ipagmalaki ko kung tama yung ginagawa ko, dapat mas gusto ko malaman ng tao, di ba? May kasabihan na when you withhold the truth, you're already lying. Well, anyway, dadagdagan. Well, ito naman, again, bibigyan kita ng another insider naman to ng DPWH. Disheartened sila sa mga in-appoint ng mga opisyal ng mga kabaro ninyo, no? Dahil sila ay nagtatrabaho daw lagbag sa kanilang kalooban. Karamihan sa kanila, mga bata pa lang, ano? Idealist. Pero pag nasa loob na, dismayado na sa sistema, sa mga paggawa nila, dahil sa kanilang mga patron. Ngayon, yung iba naman ay nakapag-adapt. Yung iba, ayaw umalis na. Naging dalubhasa at naalam ng pasikot-sikot sa loob. At kaya na rin lang gumawa ng business plan and business opportunity sa kanilang mga patron. Anong sa inyo rito, Congressman? Hindi, yan talaga dapat baguhin. Kaya talagang dapat magkaroon ng shakedown doon, di ba? Okay. So, kasi sa sobrang tagal na yan, parang ano ba tawag dito? Parang sindikato, di ba? Yes. Parang, alam mo naman, pag sindikato, Galawang kailangan sindikato mo buwagin yung buong organisasyon ng sindikato, di ba? okay. Kaya nga dito sa ginagawa natin, Kong, ano, ikaw nakita mo na yung gustong hinahanap mo, gusto mong panagutin yung sinong proponent, sinong nasa likod. In the same manner, nalalaman yan ng tao, sino dapat managot. Accountability ang gusto mo. Itinuturo natin sa mga taong pananagutan. Ang pananagutan ng mga nasa gobyerno, paninilbihan, elected or appointed. And this is exactly what you're saying. Sa palagay mo kaya, sa pag-iimbestiga ngayon dito na mainit sa flood control, na si Pangulong BBM parang nagalit, ano? Meron kayang mapapanagot? Will there be accountability that will lead to, well, siguro filing of cases sa ombudsman sa Sandigan Bayan sa nangyari to? Parang walang pinagkaiba na poles. Dapat gano'n, no? Dapat gano'n. Kaya nga tayo nag-ano. Pero alam mo, admittedly, Ben, hindi siya madali eh. Okay. Hindi siya madaling laban, di ba? Katulad ko, sinasabi ko, di ba? Baka iba sinasabi, bakit ngayon lang ako nag-question? Hindi, pwede nyo tingnan yung archives ng Kongreso, yung records doon. In the year 2011, first time ko ng congressman nun. So, question ko na yung proseso ng 2012 HCAP. In the year 2013, question ko yung proseso ng 2014 HCAP. And then 2014, question ko yung proseso ng 2015 HCAP. Pagkatapos nun, tumahimik na ako kasi napagod na ako, wala naman mangyayari. Kasi isa lang ako independent. Question ka ng question, wala naman mangyayari. So, tumahimik na ako. Kaya ako nagkaroon ng pag-asa ngayon is because mismong presidente ang nagsabi, kailangan baguhin itong budget na ito. Okay. Diba? Kung hindi ko narinig yun, wala. Siguro, walang mangyayari. Tanggap ko na eh. Okay. Isa lang ako, paano naman magbabago yun? Okay. Sa taong bayan, huwag ka magsawa kasi inaasahan ng taong bayan yung mga ginagawa mo. Katuwang mo kami riyan. Pero kung wala naman mangyayari, paano ka naman? Kaya naman tayo nagsusumikap, di ba? Dahil may pag-asa. Yes. Pero ultimately, ang taong bayan, ang kinakailangan magdidesisyon kung ano yung gusto nilang mangyari. Dahil ang taong bayan, ating pinagsisilbihan. Ika nga, public office is public trust. When you're in public office, you call a public servant, you use public funds. All these are into one. Accountability.
gusto nating panagutin ang dapat managot. Which is exactly what you want na ginawa mo nung hinahanap mo yung small committee report. You want accountability, Yes. but you're not getting it. Please do not be discouraged. We encourage you, the people encourage you to keep going on. Do not stop. Tuloy-tuloy lang, At the end of the tuloy-tuloy day, you may be tired, but do not, because the people are watching. They're starting to learn. Nag-uumpisa na sila na natututo. Correct. Dito sa parting to. So para sa amin, Yung mga bagay-bagay dati, yung pagbalangkas ng budget, nag-umpisa lahat po yan dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Yung mga magnanakaw na loki nung mga naunang panahon, galit na galit ho sila ngayong mga panahon na to. Anak ng tokwa, tapos na ho kaligayahan nila eh. Ika nga, tinapos nitong si Marcos Jr. sa kanyang pag-upo bilang presidente. Pero tayo ay kaisa nitong si Bitag, itong si Sir Ben Tulfo sa pag-i-encourage dito kay Sir Toby Chanco, dito kay Kong Toby Chanco. Na tuloy-tuloy lang, walang mapapagod.